The reason why you get the wrong answer because you ask the wrong people. Everybody should have a chance to build their own castle. Pag ikaw ay natutong mag-ipon sa maliit, ang laki ng chance mo na ikaw ay magtatagumpay sa buhay. Okay lang dapat sa'yo na ma-judge ka. Kasi every master was once a disaster. Honestly, hindi ka naman takot mag-fail. You're just scared of the judgment when you fail. Fail. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Isang content creator, as a matter of fact, he is a master content creator at marami po kayong matutunan, lalo na kung gusto nyo kumita na wala kayong puhunan sa pamamagitan ng social media. Let us welcome to our show, no other than Darby Kim Estrevilla, or known as RTG! Yes! What's up, Real Talk Darf? Back at it again. How did you get started ba ito sa field na ito? Siguro sa lahat ng mga hindi nakakaalam, currently I'm a content creation expert, and it all started 2017 pa. Content creation. I believe na purebred content creator na ako kasi ever since when I was a kid, merong role-playing ang mga laruan ko. So parang nagiging director ako. Meron kang ability to entertain yourself Yes. na wala kang kalaro. Yes. I also started off love and relationship. And sa love and relationship, always ang theme talaga ng aking content is self-worth, self-love. Sinasabi ko doon na you have to learn how to be alone first so that a companion is just an option, not a necessity. Being able to be happy alone is very important. Hindi mo iaasa yung kaligayahan mo sa iba. And it all reflected when I was young. Ikaw naman, sinabi mo dati nag-umpisa ka sa love advice o relationship. Paano ka naman nag-transition at lumipat sa topic ng content creation? Before love and relationship, ngayon, I teach people how to create content, number one. But main thing as well is I tackle social issues, mga viral issues. At that time, that was something that I want to talk about. It's not always that I am gonna be the person who's gonna be talking about love and relationship. Kasi ako as a person grows as well. So yun, ang sinabi ko, love and relationship, parang di ko na masyadong trip pag-usapan. So nakahanap ako ng panibagong vehicle, which is social issues. Funny thing, because that also allows me to be relevant at that space kasi yun yung pinag-uusapan ng mga tao as of the moment. Yeah, natandaan ko actually, we had a conversation during that time. If you can still recall. Noong tayo, Zoom meeting tayo. Tinatanong ko ano ginagawa mo. Sinasabi mo, ito nga. Ano na-realize mo nung nag-evaluate tayo? Sa mga hindi nakakaalam, si Sir Chinky is my mentor. That was pandemic. Nag-guest ako sa podcast niya, and then he basically offered me lots of coaching advices and nag-one-on-one. Si Sir Chinky, binigyan ako ng 1 oras. No, that's more than 1 hour. I think 2 to 3 hours. And that's the reason bakit medyo na-narrow ko yung, na-narrow down ko yung branding ko . And you gave me a lot of perspective. I think yun din ang jump start kung bakit I left behind yung love and relationship. Na-realize ko doon na focus is important when it comes to branding. Dapat people should think about you in one specific way na sa space na ito, ikaw ang naiisip. That was the thing that I was able to bring. Guys, sinabi ko sa inyo na huwag kang makinig sa sinabi ng iba. Pero at the end of the day, there are still people who's a reliable source. Be careful on who you listen to. Make sure na yung mga taong pakikinggan mo is, number one, living the life that you wanna live and able to be in a space where you want to be. Yun yung 2 main criteria. Pag wala sila sa dalawa na yun, I believe you should take what they say with a grain of salt. Pero ako naniniwala ako kung gaano ka-importante ang mentors. Yeah. Guys, ang sinasabi ni Real Talk Darbs, para sa inyo, kung gusto mo ng legal advice, kanino ka magtatanong? Abogado. Abogado. O gusto mo ng medical advice? Sa doktor. Gusto mo ng business advice? Businessman. O hindi sa best friend mo, hindi sa kaibigan mo, hindi sa kamag-anak mo. No offense, man, they mean good, pero that's not their core competence. The reason why you get the wrong answer because you ask the wrong people. So right now, Real Talk Darbs, because of syempre what you're doing right now, I'm sure mas nakaka-LL ka na ngayon. Compare mo yung sa kinikita mo muna nung dating OF ka sa ngayon. Paano yung difference? Actually, marami nagsasabi, people in my space, na I was stupid to jump kasi I was earning very, very good. Ang company na 6 digits ka ba din doon? 6 digits ako doon. Tapos, sobrang okay pa ng company ko. Parang wala akong problema sa management. As in, sobrang European yung management. They care for their mga trabahante nila. Well provided. Minsan nga, naisip ko overpaid ako. Sales ako, nasa labas ako, 9 o'clock up until 3 o'clock. Kasi hanggang 6 ang work namin. 9 o'clock hanggang 3 o'clock na nagtatrabaho. 3 o'clock, moving forward, uwi na ako sa bahay, nagre-record ako ng video. No. So, sometimes I feel overpaid. So, yan, nag-quit ako ng job. Ngayon, siguro mga 10 times na yung kinikita ko and has the potential to be 100 or 1,000 times. Wow. Kasi parang, if you're an employee kasi, you're building someone else's castle.
Parang somebody paid you to build their dreams for them. So, na-realize ko na I think everybody should have a chance to build their own castle, brick by brick. So, okay magsimula sa umpisa, basta at least masasabi mong sayo. Kailan mo nasabi? Syempre, hindi ka pwedeng mag-jump na, uy, gagawin ko na yung passion ko, pero wala namang kita dun. Hindi mo naman pwede yun. Kailan mo nalaman na, uy, pwede ko nang iiwan to? Syempre, kumikita ka na rin sa kabila. Basically, parang 6 digits na yung kinikita ko sa content creation. At that time na when I decided to jump. Pero, 6 digits, nasa Dubai ako nun. And hindi pa consistent yun. Ay, nako, delikado yun. Delikado yun. To, palagi ko din sinasabi, if you're gonna do something stupid, you do it smart. I told myself na I'm not seeing myself being an OFW for the rest of my life. Hindi na ako magiging sales, hindi na ako masaya dito. But I cannot quit right away. From that time na meron akong declaration nun, nag-ipon na ako ng runway money. Kinalculate ko kasi, if magki-quit ako sa job ko, I need to have a lifeline for 1 year 1 taon. na kung wala mang papasok, buhay ako sa Dubai ng 1 taon. Nung na-realize ko na gusto ko nang mag-full time, hindi muna ako nag-jump. Oo. Nag-ipon ako. So, at that time, 36,000 dirhams ang kailangan kong maipon. Nung nakaipon ako ng runway money na I'm safe, if walang papasok na 1 year, ang sinabi ko sa sarili ko na, gagawin ko ba to? The only thing that stuck in my head is, you can always find another job, another boring job. I took the risk. I let go of a job that's very good. And sabi ko, kahit kalahati lang ng kinikita ko ngayon, kasi itong bagay na to, masaya ako. Sobrang saya. So, ano nangyari nga sa income? Kailan mo na ma-match yung sweldo mo? After 6 months, na-match ko na yung sahod ko. 6 months or 5th month. Kasi may kita na ako sa monetization ko sa Facebook. Tapos gumawa pa ako ng course. 2020 pa lang nagtuturo na ako ng content creation. So may mga students na ako. Tapos ito pa nakakatakot. Kasi ang singil ko, 5,000 pesos. So may nagsabi sa akin, yung skillset na tinuturo mo dyan is worth more than 5,000 pesos. Nag-lax loob ako. Ang sisingilin ko sa kanila is 15,000 pesos for the first batch. So luckily, meron akong 25 people na nag-enroll. Wow. Or 15,000 na pesos. Wow. Yung 1 taon na kailangan mo, bayad na. Bayad na. Grabe. So sobrang relief. Though hindi mahirap yung process kasi ako lahat nun wala akong assistant. Ako nagba-market, ako nagsisingil, ako nagkakausap ng estudyante. But it's good kasi lahat ng perang pumapasok sa'yo. Pero more than that, bagbalik tanaw tayo yung runway money mo na 12 months. Ano ang sakripisyo na ginawa mo para maipon mo yun? Mga maliit-liit na bagay. For example, 6 digits ang kinikita ko. Karamihan, madalas, iniisip marami akong pera. So, since meron na akong plan, inisip ko na wala akong pera. Itong pera na to para to sa future ko. So, ang ginagawa ko, instead na kumain sa labas, nagluluto ako ng pagkain. Magkano yung normal na binibili mo in Philippine peso para Philippine peso. Per meal, siguro mga 1,000, 1,500. Per meal dun sa Dubai? Yes, mahal doon. 2 times ka kumakain sa labas every day. Order, dati. So, 2,000 per day. Oo, 2,000 per day. So, instead na umorder ako, ang ginagawa ko is nagluluto ako ng food. Mga magkano naman nagagastos mo na pag nagluto? Pag nagluluto ako ng food, mga 200, 300 pesos. Wow. Tapos, yung 300 pesos na yun, ano pa yun? Mga 2 days pa yun. So, 150 from 2,000 per meal, naging 150 na lang. Yes, per meal. So, nakakasave ka ng almost 80%. O, let's say 80% na lang. Oo. And by the way, pagkain lang yun. Hindi ko pa sinali yung, say for example, mga gastos na gusto mong bilihin. Like? Mga gadget. Inalis ko yun. Ang ginawa ko lang is, at that time, nag-invest ako sa equipment. So, bumili na ako ng camera na kailangan ko. Bumili na ako ng microphone, ng lights and all. Para pagkatapos, kahit hindi ako kumita ng 1 taon, ready ako dito. Guys, kung ikaw may pangarap ka sa buhay, you have to sacrifice. Yan ang una nakita ko nagsakripisyo Imposible na maging successful ka na hindi ka nagsakripisyo. Pangalawa, kailangan may disiplina ka. Kasi pwede ka mag-umpisa, pero tama rin ka, kakain ka na ulit sa labas. Aside from sacrifice, discipline, consistency. How long it took you na nakaipon ka ng 1 year? How long? Mga 3 to 4 months meron na akong runway money. But again, hindi ko tinigil yung pag-iipon. Kasi at the end of the day, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Kasi pag umalis ka sa work mo, wala ka ng insurance nun. Tapos bibili pa ako ng visa. Visa worth 6 digit din So lahat na yun naka-account into my runway money. And then, sobrang happy ako that I took that risk. Hindi ko inisip honestly that it would be this big, like this big. Nung sinabi ko mag-quit ako. Sabi ko lang, kahit kalahati, basta ginagawa ko yung bagay na masaya ako. Happy na ako doon. Oo, alam mo, ito yung pinakamatindi na hindi alam to ni Darbs at saka para sa inyo. You're going to be really, really a big hit, a big success. Alam mo bakit? Bakit? Kasi natuto ka mag-ipon. Noong nag-ipon ka, nagsakripisyo ka. Yes. Dinisiplina mo ba yung sarili mo? Yes. Tiniis mo ba yung sarili mo? 'Di ba na gusto mo bilhin, hindi mo ginawa? Yes. May kakilala ka bang naging successful sa buhay, naging milyonaryo at bilyonaryo na hindi nagsakripisyo? Wala. Na hindi nagdisiplina? Wala. Na hindi consistent? Wala.
na hindi nila alam, yan ang katangian ng isang matagumpay na tao. Pag ikaw ay natutong mag-ipon sa maliit, ang laki ng chance mo na ikaw ay magtatagumpay sa buhay because you have already the foundation. You have what it takes already. And you can apply that discipline, that sacrifice in everything that you do. Yun ang tinuturo ng pag-iipon. And I think hindi ko maaabot yung naabot ko ngayon kung hindi ako natutong mag-ipon ng pera para ipangtaya ko sa pangarap ko. Ang ibig sabihin, tinaya, talagang sinugal. Pwedeng kumita, pwedeng malugi. So right now, anong isang feeling ng isang OFW na dati na sa ibang bansa, ngayon nandito na sa Pilipinas? Nakakatuwa na pwede palang kumita ng sobra-sobra na hindi ka malayo sa pamilya. What I'm trying to say is, masaya ako kasi yung tinaya mo dati, hindi lang triple sumobra Pero if it weren't for those character that I was able to build nung pag-iipon ko ng runway money ko, hindi ako mapupunta sa lugar na ako naman mismo ang makakapag-share sa ibang tao, lalo na sa pamilya. Ito na nagsasabi na talagang kung gusto mo lumaki, mag-umpisa ka sa maliit. Pangalawa, mangarap ka. Ipaglaban mo yung pangarap mo. Huwag mong hayain na nakawin ang pangarap mo ng tadhana, ng pangyayari sa buhay, ng mga negatibong tao. I'm sure, Darbs, marami rin din naniwala sa'yo nung nag-umpisa ka. Maraming tumawa. Maraming nagsabi sa akin na ang bobo ko daw. Bakit? Kasi bakit ko papabayaan ang trabaho na maayos? Kasi yung sahod ko sa Dubai, madalas mga 10 years or 15 years na sa Dubai, sinasahod yun. Nakuha ko siya within the span of 7 years. Hindi pa ako lumampas ng 10 taon. At papabayaan ko lang yun para saan? Sa paggagawa ng video in the internet. And yung mga nagsabi sa akin na bobo daw ako, nakita nila ako ngayon, hindi na bobo napalitan na ng napaka-determinado mo. Next naman. Hindi na bobo, determinado na. Tandaan mo, sobrang marami ang congratulations, pero sobrang konti yung susuporta sa yung pagsisimula ka. On the training, on the grind, walang tao yan, ikaw lang. So make sure to see those people na, yung few people na pumapalakpak kahit nung wala ka pa. Ano may papayo mo naman sa mga tao na nakikinig ngayon at yun nga, meron silang gusto sa buhay pero takot. Takot na mag-umpisa, takot na malugi, takot na masaktan. Message ko is, honestly, hindi ka naman takot mag-fail. You're just scared of the judgment when you fail. Alisin mo yung nasa isip mo yung judgment na dahilan kung bakit hindi ka nagre-resign sa trabaho mo at i-pursue yung cooking, yung baking, yung carpentry, anything na you love doing, hindi lang dahil sa takot ka mag-fail doon sa business. Takot ka lang dahil baka anong sabihin nila. Here's my message to those people. Madalas kasi iniisip natin, maraming tao na nasa kulungan. Kawawa daw. Actually, maraming kawawa din. Kasi may mga taong nasa kulungan, medyo malawak lang yung kulungan na nilalakaran. Nakakulong sila sa opinion ng ibang tao. So much so that they are not able to do the things that they like and love because they are being hindered by the opinions of others. We tend to buy things we don't need to impress people we don't like. Yun, nakakulong ka doon. Nakakulong ka sa pag-i-impress ng ibang tao, sa pagbibili ng bagay na hindi mo naman gusto. I think you have to master that art of being ridiculed, maliitin. Okay lang dapat sa'yo na ma-judge ka. Kasi every master was once a disaster. And the reason bakit hindi lahat napupunta sa level ng pagiging master or being an expert, kasi every master is willing to look like a fool for quite some time. Kasi pag nagsisimula ka, hindi mo alam lahat. Mukha kang tanga. Hindi lahat kayang maging ganun. Tama. That's the reason why hindi sila nagiging expert sa isang bagay. Message ko sa'yo, if may pangarap ka na gustong gawin, if you wanna pursue a business, proper advice from proper people, but at the end of the day, secondary na kasi yan, magsisimula kasi yan sa'yo yung desire, yung action. And the only thing for you to do that is to make sure that regardless of what happens, ang naniniwala dapat na una is ikaw, hindi sila. Siguro dapat mo ding isipin, you have to really learn and listen and understand na yung pangarap mo, ang tutupad niyan hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, hindi yung jowa mo, at hindi yung mga taong naninira sa'yo. Ikaw lang. It is our birthright to be successful. Take that opportunity. Kasi one life, isang buhay. Everybody dies but not everybody actually lives. Huwag mong pangaraping mabuhay just to survive. Pangarapin mong to live life every single day. Being able to do the things that you love and share that love to the people that is surrounding you. So, Real Talk Darbs, paano ka makukontak para sa mga taong nais kang makilala pa ng lubusan? If you wanna hear more about what I do or like see me, you can always follow me sa Instagram, Facebook, and TikTok. Social media pages ko, it's Real Talk Darbs. It's Darbs, D-A-R-B-S. So, doon marami kang makikita doon, mga social issues, marami kang makikita doon ng mga viral issues na gusto mong makita that is being analyzed and broken down with well-researched and opinions ko, mga 3 things that you can learn from that issue.